Habang tumatagal ang panahon, nag-iiba at nagbabago din ang mundo ng teknolohiya. Sa puso ng University of Rizal System, Morong Campus, makikita ang iba't ibang maliliit na negosyo na bumubuo sa tibok ng lokal na universidad. Ngunit sa pag-usbong ng makabagong teknolohiya, unti-unting nagbabago ang takbo ng kanilang araw-araw na operasyon. Sa dokumentaryong ito, susuriin natin kung paanong ang teknolohiya ay nagdudulot ng mga pagbabago, mabuti man o masalimuot. Sa mga maliliit na negosyante, sama-sama nating tuklasin kung paano nabuo ang kanilang mga kwento ng pagsubok, pagbangon at pag-angkop sa digital na mundo sa isang click na may kita. Matagal nang nakatayo ang paaralan ng Universidad ng Rizal System sa Morong. Kasabay nito ang mga pag-usbong ng computer shop, printer shop at iba't ibang negosyo na konektado sa pangangailangan ng isang estudyante. Ito ang J&J Shop. Sa pagtagal ng panahon, ganoon din ang paglaki ng progreso ng teknolohiya sa kanilang negosyo. Nagsimula sa isang maliit na printer hanggang sa naging dalawa, galing sa isang mahirap kontrolin na mouse hanggang sa mamahalin at wireless na mouse. 10 taon na pakikipagsapalaran sa negosyo gamit ang teknolohiya, may mga pangyayari din na di maganda at maganda. Maraming beses na nangyayari yan, no? At normal yan sa isang negosyo, lalo na kapag nagkakamali ng mga paglagay sa maling paglagay ng papel sa printer. So ang nangyayari, nagkakaroon siya ng paper jam. So nagkakaroon siya ng expenses. So bumababa yung kita kapag nagkakamali talaga sa pag-function ng ng technology. And kapag sa computer naman, kapag mali yung format, mali yung napindot, syempre madodoble yung print, tapos yung mga at iba pa. Isa sa takbuhan ng mga estudyante ang J&J Shop. Kilala sila sa serbisyo ng pagpiprint at pag-aayos ng document ng mga estudyante. Sa aming pakikipag-usap sa mismong may-ari na si Kuya JJ, aminado siyang malaki ang naitulong sa kanilang pamilya ng kanilang negosyo na nakatuon sa paggamit ng teknolohiya. Malaki yung pagbabago sa buhay namin tsaka sa negosyo. Kasi kung kumpara mo noon na hindi pa uso yung mga technology, ay yung mga tao na mga customer namin, talagang kailangan pa nila mag-walk-in dito sa shop para magpa-print. Hindi tulad na ngayon na meron ng mga cellphone application such as Facebook, Messenger, na kahit anong oras, kahit gabi na, kahit nasa bahay sila, nakakapag-communicate na kami kung ano ba dapat yung ipaprint nila or ipa-edit nila sa amin. At dahil sa technology, mas madali na yung communication at mas mabilis na rin na makuha ng customer. Kumbaga, dadaanan na lang nila pagkatapos ma-print and isang like na lang, tapos na, parang Ano ganon. yung naitulong ng pag-unlad ng teknolohiya sa negosyo at buhay nito? Simple lang mas napadali yung trabaho. Mas napadali, mas dumadami yung customer, mas nakikilala. Yun lang. Isa sa pinakamatandang shop dito ay ang shop nila Ate Leia at ng kanyang asawa. Nagsimula sila noong 1999. Sa mahigit 15 years, madami na silang nagamit na pangalan. At ang una nilang pangalan ay Orange Net Shop. Hanggang nagkaroon ng pangalawang pangalan na Connectix na ang unahan ay letter C. At ngayon ay Connectix na ang unahan ay letter K. Since 1999 siya nag-start. Nung unang service siya, ito pa din yung printing shop, renting, marami, scanning, laminating, ayun. Until now po. Until now. Pero nawala na yung rentals kasi gawa na nung nag-pandemic. Simula nung nag-pandemic, wala na. Sumiin pa po yung pandemic talaga sa oo. Paano naman po yung pag-contact sa inyo ng customer niyo? Ano po yung madalas nilang ginagamit para ma-contact yung shop? Through Facebook. Through Facebook na po. Through Facebook then Gmail. Noong dati po. Dati sila dito na pupunta. Ganun, walk-in pa rin. Oo, walk-in. Then, pagka USB, flash drive, then send sa Facebook, ganun din. Pupunta sila dito, then magsasend sila. Madami nang napagdaanan ng kanilang tindahan. Dati daw ito ay computer shop.
Pero dahil sa di inaasahang COVID-19, pinasara nila at hindi na binalik hanggang ngayon. Ayon din kay Ate Lea, malaki ang kita ng kanilang negosyo. Pero sa tuwing walang pasok ang mga estudyante, ito ay matumal. Nagpapatunay lang ito na hindi gagana ang teknolohiya at uunlad kapag walang makikinabang. Ay yung yung kita naman po, okay po ba yung kita niya? Since malapit po kayo sa URS. Yung kita kasi ano din siya, minsan maliit lang, minsan ano din, seasonal din. Lalo pag walang pasok. Siyempre, pagka walang pasok, wala kang kita. Pero malaki po yung ng technology kasi may kita. Oo naman. Tsaka lalo pagka may halimbawa yung book binding, pag may binding, yun ang Malaki. Oo, pag malaki ang kita pagka may binding. Yung, halimbawa yung pag-graduate ng mga estudyante, talagang dyan na yung, ate, papalinta ko, book binding. Dami na nun. Madami na siyang na-experience na iba't ibang customer. Ang iba dito ay masteral na ng pagtuturo. At ang iba naman ay empleyado na sa isang bangko. Dumadami na po kayo pinalang estudyante. Marami, mga nagtatrabaho na nga yung iba sa bangko. Ate, kilala mo pa ba ako? Mga ganon. Tapos yung iba mga teacher na iba masteral na, ate, ikaw pa din? Parang hindi ka tumatanda. Yung mga ganon, yung mga banat pagka yung nagpupunta ulit sila dito. Tapos, ate, namimiss mo ba ako? Yung mga ganun tanong. Oo. Ayun lang. Ngayon, ang serbisyo nila ay mag-print, bookbinding at pagpapotocopy ng mga dokumento ng estudyante. Malaki ang inunlad ng kanilang tindahan. Kaparehas ng iba, galing din sila sa simple at manual na mga gamit ng teknolohiya, na ngayon ay high-tech na daw at mas napapadali ang kanilang trabaho at negosyo. Sa pag-ikot-ikot namin sa URS Morong, may mga estudyante kaming tinanong, since sila yung mga nakikinabang sa mga negosyo na katapat ng paaralan. Sa tingin namin, importante ang mga opinion ang sagot nila. I think convenient yung mga printing shop dyan sa labas para sa mga students rin na walang access sa ibang printer, ganon. Para rin may malapit na printing shop sa labas, especially pag may assignment and projects. Convenient siya, gawa ng syempre kunwari may biglaan na papaprint, may biglaang pa-activity na kailangan printed yung o kaya magpapaprint ka ng research, pag wala kang printer sa bahay, gano'n. Sobra po kasi po malapit po, pati hindi na po kailangan humanap ng ibang shop para po magpa-print. Tapos po pagkapasok po ng school, pwede na po magpa-print sa labas, tapos diretso na po agad sa school. Ayun. Okay, so in terms of technology, sa mga small businesses is pinakang number one talaga na ginagamit ngayon is ang paggamit ng social media para ma-promote yung kung anong products kung ano yung products na gusto nilang ihain sa tao at ibenta sa tao. Mas convenient ang social media sa mga small businesses dahil lalo na sa panahon ngayon na modern world tayo, mas nakatutok ang mga tao sa social media. So, within social media, mas madali natin na ipopromote ang ating business. Kagaya na lang ng one click, may pera ka na agad. Batay sa mga panayam, malinaw na napakahalaga ng teknolohiya at mga malapit na negosyo gaya ng printing shop sa pang-araw-araw na buhay ng mga mag-aaral. Ang presensya ng shop sa paligid ng University of Rizal System ay nagbibigay ng kaginhawahan sa mga estudyanteng kailangang magpaprint ng kanilang mga proyekto. Tunay na maunlad na ang teknolohiya sa panahon natin ngayon, na kahit sa mga maliliit na negosyante ay malaki ang naitutulong. Sa isang click, kaya nilang kumita ng sapat sa pang-araw-araw. May mga araw man na hindi maganda na nagkakos ng pagkalugi dahil sa minsanang pagkakamali sa paggamit ng mga printer at computer. Hindi alintana ang naibibigay nito na convenient sa negosyante at sa customer. Yung mga tao, mga customer namin, talagang kailangan pa nila
Ako na kayo sa motor. Nagpupunta ulit sila dito. Tapos, ate, namimiss mo ba ako? Yung mga ganun tanong. Sa isang click, Makikita